Miss Jan. Hi, good morning po. Dahil andito tayo ngayon sa Lian, Batangas kung saan merong beach resort na talaga namang patok na patok daw nung 80s at 90s at hanggang ngayon ay dinarayo pa rin. Hindi lang para sa kanilang napakagandang dagat kundi para na rin sa kanilang mga floating cottages. So kung marami na kayong stress at lutang na tultang na kayo from trabaho and pagod sa work, well, mag-float na lang kayo kasama namin dito sa kanilang mga floating cottages. Bukod po dyan, syempre, meron din silang mga Maldives-inspired water villas na if you like the gram, you have to do it for the gram. I-check out din natin yan mamaya and meron din silang Caribbean-inspired na beach houses na pwede nyo rin pong pagstayan at puntahan. Dahil nga summer na, kailangan maging creative na tayo pagdating sa mga papasyalan natin. So, bukod sa water activities, makakapag-swimming ka, dapat maganda rin yung mga pagsestayan mong place para makapag-picture-picture ka na rin to make your memories last a lifetime. At mamaya nga po, bukod sa magandang place na pagsestayan natin at mga music na sasayawan natin, meron din tayong mga food na itatry natin na sikat dito sa Batangas. Kaya tutok lang po kayo sa inyong pambansang morning show kung saan laging una ka, unang hirit! Morning dyan sa studio. Nagbabalik po kami dito sa Lian, Batangas kung saan binibida ko nga kanina. Sabi na Ate Suzy, di ba, 80s, 90s pa lang sikat na tong beach resort na to at hanggang ngayon napakalinis pa rin at binabalik-balikan ng ating mga turista dahil bukod sa malinis na dagat ay meron din silang kakaibang trip sa kanilang mga traditional bamboo floating rafts or balsa. Katulad na lang po ng tinatayuan at sinasayawan ko this morning. Hindi kinakaya ni Kuya Jolly yung dance moves ko today. Pero syempre, perfect nga ito dahil summer na mga kapuso, kailangan natin maghanap ng kakaibang trip. So, bisitahin na natin ang ating mga kapuso dito sa loob. Hello! Hi, good morning po! Nakilala ko kanina si Sir Jed and of course si Miss Rose. Guys, kamusta naman po? Saan po kayo mula? Galing po kayo Maynila or sa ibang lugar? From Canada. All the way from Canada. Wow! At ba't nyo naman po naisipan na dito bumisita mismo sa Lian? Kasi we were in Manila, we just wanted something na peace and quiet, relaxing, and this is the best getaway for that. Okay naman. Okay naman, kamusta naman po yung experience nyo so far sa pagstay nyo dito? Masaya, tsaka nakaka-relax. Nakaka-relax ba talaga? Kakaiba ba po yung experience ng balsa? Kasi di ba usually yung mga balsa talagang bamboo raft lang siya, hindi katulad nito na meron talagang setup. Kamusta naman po yung experience? Maganda, tsaka mukhang parang nasa probinsya na fresh air. Tama. Maraming salamat po, Sir Jed and Miss Rose. Thank you very much po. Na dito sa kahabaan ng beach ng Matabungkay, matatagpuan ang humigit kumulang na 15 na balsa nga po at gawa ito sa kawayan katulad ng nakikita nyo mga kapuso. Ayan. So mula sa kanila mga tables and chairs, pati sa mga pader at bubong, gawa po yan sa napakatibay na kawayan na pinagtabi-tabi para lumutang po sa tubig. At ang favorite ko pa dito, bukod sa you can stay here stationary na malapit lang sa shore, pwede nyo rin ipa-move dun sa medyo malalim na area kung katulad ko kayo na mahilig kayong maligo sa dagat. So pwede kayong sa medyo mas malalim na area tapos tatalon lang kayo sa tubig, swimming kayo ng konti, balik ulit sa balsa, kain, bonding with family and friends, and then swimming ulit. O, diba? So pwedeng tumambay dito kasama ang barkada at hanggang 15 katao ang pwedeng magstay dito for only 1,500 pesos po yan the whole day na makakapag-stay kayo dito sa balsa. And from Batangas naman, let's go international with their Maldives-inspired water villas. Ako personally, dream ko ever since ang makapunta ng Maldives. Pero syempre, medyo malayo, kailangan mo ng mas maraming budget at mas maraming oras. Pero kung gusto nyo ma-experience ang Maldives-inspired water villas with the Sunset Bridge also na napaka-Instagram worthy, pwede nyo po yan puntahan dito. Meron silang 4 na water villas na pwedeng magstay ang 4 na katao per villa. At bukod naman po dyan, meron din silang Caribbean-inspired na beach houses
places na pasok sa budget nyo. But of course, mula sa Balsa to Maldives to Caribbean, ngayon naman, back to Batangas tayo to eat some amazing food. Kasama natin si Chef Avel. Hello, Chef! Kamusta po tayo this morning? Mabuti naman po. Good morning, Chef. Nako, syempre, di ba, pag nagbe-beach trip tayo or summer trip, ang pinakamasarap dyan, lalo sa Pilipinas, ay ang ating food trip. So, ano pong course. lulutuin natin today, Chef? Ang lulutuin po natin today is sinaing na tulingan, which is very popular here in Batangas. Okay. Ano pong tawag sa kanya? Sinaing na tulingan? Tulingan po. Oo. Ito ba pong Okay. tulingan na na kukuha din dito sa Matabungkay? Exactly, ma'am. Oh, wow. So, fresh na fresh talaga, Fresh. ha? Paano po natin ipe-prepare to, Chef? Well, of course, huhugasan po muna natin mabuti yung tulingan, yung isda natin. And then, lagyan po natin siya ng asin, konting pepper. And then, dapat ipipress po natin siya. Ay, bakit po parang ipe-press? Para lumapot po siya. At yun po ang nakagawian na ng mga Batanggenyo talaga. Ipipress yung tulingan. And then, yung pinakulo natin tubig, lagyan po natin ng konting asin din. Huwag naman po masyado para hindi siya umalat. And then, ilatag natin yung kamyas, dried kamyas. Dried kamyas po yan? Opo, tinuyong kamyas po siya. Mas maasim po siya, mas masarap siya pagka tinuyo. And then, ilagay na po natin yung tulingan. Add some water. And then takpo na po natin siya and let simmer for about 30 to 45 minutes. Wow! So, Para mas malambot very yung ano. easy lang yung preparation Ganun niya, lang, no, ma'am. Chef? Katulad po nung sinabi nyo kanina, very popular to sa mga Batanggenyo at Yes, meron ma'am. kayong sariling way ng pagluto dito. Bakit nga ba po kinahiligan to ng mga Batanggenyo? Well, kasi nga po, ito yung malimit na nahuhuli dito sa dagat namin. And then talagang, since yung mga sa ninuno pa natin, talagang siya yung paboritong kainin. Pwede rin natin siyang lagyan ng taba ng baboy kung gusto nyo. And then masarap din po siya kung lalagyan nyo siya ng gata. Okay. Oh, ako yung favorite ko yung gata. Pero sige, itry natin to, Chef, ha? Kasi ako mahilig ako yung kakain ng seafood, tapos sasabay mo ng kamyas, or kahit anong maasim, di ba? Mangga, Yes, pwede ma'am. rin. Eto, tatry na natin mga kapuso. Here we go. Walang wancho na nagsusubo sa aking fish. So, kailangan ko ng sariling sikap, guys. Eto na. Uy, ang sarap. May nanunuot siya, ma'am, di ba? At saka, nakakagulat na lasang-lasa mo yung kamyas, ha? Yes. Very nice. Merong balanse ng maalat at maasim. At syempre, kasama siya dito sa ating Boodle Fight this morning. ma'am. So, Chef, explain mo naman sa atin, ano ba yung mga varieties natin dito sa Boodle Fight? Well, of course, andito rin po yung kalderetang kambing, which is very popular din po siya dito sa Calatagan. Kasi yung kambing natin is talagang native, pure native na kambing siya. Andito rin po yung ating sari-saring gulay na perfect na kamatch nung ating ginisang bagoong balayan. And of course, yung ating crispy pata na meron tayong sikreto ko, kaya kakaiba siya. Well, very common yung crispy pata, pero dito sa Batangas, dinarayo din siya. Wow! And of course, yung ating native tinola. Native talaga yung chicken natin, so ang lasa niya talagang kakaiba. Napakasarap naman talaga ng ating Boodle Fight, Chef. Maraming salamat po sa pagluto kasama namin. At syempre, paghain ng ating mga breakfast, dadalhin na natin to doon mamaya. Kaya tutok lang po kayo sa inyong pambansang morning show kung saan laging una ka. Unang hirit! Morning! Thank you. Tuloy-tuloy pa rin ang ating summer getaway dito sa Lian, Batangas, kung saan talaga namang tinake to heart natin ang Throwback Thursday with this resort na sikat na sikat daw noong 80s at 90s at hanggang ngayon ay patok na patok pa rin sa ating mga turista. Katulad nga kanina po sinabi ko, na-try natin ang kanilang traditional bamboo floating rafts at yun ang tinatawag na balsa. Nakikita niyo po yan in the background. Pero ibang klaseng balsa naman po ito. Meron silang bubong, may tables, at meron talagang set up para sa pamilya at syempre para sa inyong barkada for this summer. Bukod po dyan, we also took you worldwide dahil meron silang Maldives-inspired na water villas. 4 yan, kung saan per villa pwedeng magstay ang 4 na tao with their sunset bridge to boot. And syempre, meron din ng Caribbean-styled beach houses na perfect for your budget this summer season. Ayun na nga po. At bukod doon mga kapuso, nag-food trip din tayo kanina. Pero syempre, pag summer getaway, kailangan meron tayong summer activities. Katulad na lamang ng struggle ko ngayon, ang paddle boarding. Pero for just 350 pesos, pwede nyo po itong rentahan for 1 hour to go paddle boarding. And as you can see in the background, may mga nagpa-paddle board. Meron din pong nagka-kayak.
For your kayak, pwede rin po yan na 350 pesos. Same price lang as the paddleboard. Pero syempre, kung gusto nyo kasama yung barkada nyo or your family, you can do that. And then solo trip naman kayo with the paddleboard. And aside from that, you can also go banana boat for 15 minutes. 5 people, 1,500 pesos po yan. Jet ski ay 3,500 pesos for 1 hour and 2,000 pesos for half an hour. And if you just wanna stay by the beach at mag-relax ng konti, they're open 24/7, Mondays to Sunday yan. 400 pesos para sa adult and 350 pesos for kids 12 years old and below, mga kapuso. Lumalayo na yung paddleboard ko, so mag-enjoy muna ako dito. Balik muna tayo sa studio.